Yo, what's up mga par? So, it's nice to be back. So, yun mga par. So, ngayon, magbablog muna tayo. So, at bago tayo magsimula, so, shout out muna sa ating mga subscriber dyan, sa mga follower natin na walang sawang nag-play ng mga vlog natin. Saka, sa latest vlog natin, so, maraming salamat dyan mga guys, sa walang sawang support. So, ngayon mga par, so, gawa tayo ng isang magandang vlog na natin ngayon. So, gumawa tayo ng isang solar system kasi nga, dito sa amin laging brownout, minsan nagdadalawang yung araw na brownout, so napakahirap ng kuryente. So ngayon, mga par na naisipan ko na gumawa ng small setup ng solar system. So yon, ito ating mga ginawang solar system na to. So ito para sa mga small appliances lang, katulad ng mga washing machine, kasamang washing machine, electric fan, saka daylight, saka sa mga motor. So yon mga par, so gumawa tayo. So yon, bago lahat, shout out muna tayo sa mga natin, sa mga kaibigan natin dyan na na nagpapa-shoutout. So guys, shoutout sa inyo, maraming salamat. So ngayon, so ito yung ating mga par, ito yung aking ginawa na small aparato ng solar system ko. So ngayon mga par, tingnan natin, so let's go. So yung ito yung aking ginawang aparato. So guys, so meron tayo ditong inverter na na 1 kilowatts. So ang weight peak niya nasa 2,000. So ito yung ating inverter. So meron tayong ECC sa MPT. So ito yung itong MPPT ito mga par, ito ay may rated to na 60 ampere. So ito naman yung 80% to hindi ito yung mga original MPPT, pero ito nasa 80% ng efficiency. So yun, pwede na rin yun. Sisimula pa lang naman tayo eh. So meron tayo ditong breaker. So yon. Tsaka mga par, so nilagyan ko rin ito na mga ATS, sa paggagawa ng ATS kasi nga mga par. So mahirap na halimbawa nalubat yung battery mo. So kailangan dire-diretso ang current natin. Kaya naisipan ko na gumawa ng ATS. So meron tayong power relay. So yan, mga par, nilagyan ko siya ng timer, saka high power relay. So yun, hindi naman mawawala yung DU, ito yung ating DU. So dito tayo kukuha ng kung halimbawang malubat yung ating battery, ay automatic na papasok sa DU through the ETS natin sa power relay. So itong mga par, itong ginawa kong ETS, itong power relay. So kung bibili ka ng ETS katulad ito, yan, itong nasa drawing na to, yan, nasa drawing na yan, kung gagawa ka ng ETS niyan, bibili ka, napakamahal niyan. Grabe, itong ETS na gagawin natin na DIY. So meron tayong power relay. So timer, nilagyan ko siyempre ng timer, saka high power para mas malakas. So yon, ito naman yung ito mga par. Itong isa naman to, ito yung manggagaling sa output ng solar na manggagaling din sa inverter. So dito papasok. So yon. Then ito naman yung DU natin, magiging DU. Ayun. At saka mga par, nilagyan ko rin siya ng meron tayong relay, ECC, saka itong meron tayong DVD, high voltage disconnect. So ito nga may disconnect siya. So ang disconnect niya ay nasa 12 volts. So ang reconnect niya ay nasa 0.6. Kaya at 12 plus 6 sa 2.6, so magre-reconnect siya. So para kaya nilagyan natin para maprotektahan natin yung battery, kasi nga yung battery natin hindi sa lead acid lamang siya, hindi sa PPO4. So napakamahal nun. So lead acid lang sa 80% lang yun. So para maprotektahan natin yung ating battery sa inverter, so nilagyan natin ng low voltage disconnect. So yon. So ito naman 12 volts. Then papasok siya dito sa power relay na 100 ampere. So automatically pag nalubat yung ating battery, so automatic na magsa-shut off through this power relay. So nagka-cut off siya halimbawa, kasi itong LBD natin na to, may setting yung mga par, may setting to, depende sa setting ang gagawin ninyo. So ako ang ginagawa ko dito mga par, nasa 12 volt lang. So nasa 12 volt pa, ang reconnect niya 0.6 sa 2.6 reconnect, para 2.6 magre-reconnect siya. So yon. So ito itong ating SEC na to. So nilagyan natin ng SSR natin to, nilagyan natin ng heatsink para kung mag-iinit, automatic na lalamig siya. So yon. So ang pinakamaganda nito, so nilagyan din natin ng itong ating solar ECC na MPPT. Nasabi ko nga kanina, hindi lang ito yung hindi tayo napakaganda na ECC, pero ito yung MPPT nito, nasa 80% ang ang efficiency. So okay na 'yon sa mga nagsisimula, sa mga nagsisimula na na DIY na
solar. So pwede na yan. Meron din siyang ano, meron siyang mga meron siyang breaker. So ito yung breaker sa solar. Ito rin yung breaker sa battery. So ito naman yung breaker sa papunta dito sa ating inverter. So yung ano wiring nito, so ginagawa ko pa lang. So malapit na to be continue na lang natin. So ginawa ko lang to para makita natin. So yun. So yan yung aking ano, saka ito mga par. Ito na yung magiging out pag dati sa ating ano sa ating ETS, ito yung magiging output niya. So ito yung dito na yung magiging load. So pag galing dito, pupunta sa 3-in-1 multimeter natin. So wala pa yung isa. Papasok siya dito. So kung sakaling mag-disconnect siya dito, halimbawa mag-low voltage na, automatic na isa-shutdown nitong ating ETS. And papasok naman itong DIO. So balik DIO na magtutuloy. So yun mga par, pag napuno na uli yung battery natin, automatic na magkakaroon ulit siya ng load dito. Papasok na si solar. So yun ang ginawa ko. Ito lang yung mga small setup na ginawa ko mga par. So yun mga par. So abangan niyo yung 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 pagtatapping. So yun, ginawa ko lang ito na pauna. So nga mamaya mayroon pa ako isang vlog. So maraming salamat. Dito lang ang vlog natin mga par. So maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang sumusupport sa mga video natin. So maraming salamat sa inyo guys. At saka doon sa mga hindi pa nakasubscribe, so subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa mga video natin. So hanggang dito lang, maraming salamat. Bye-bye.